I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be saved. Sino yung fold na ito? Grupo ba ng mga tao na tupa ni Kristo o hindi grupo ng mga tao na tupa ni Kristo? Time na rin, Robby. Pwedeng pakisagot na lang yung last question na Okay, humabol naman. yan ay grupo ng mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Okay, salamat. Okay. At Final ang na. aking stand. Ready na tayo. Nakalungkot lang sa mga sagutan po ng nagpapakilalang full gospel ay hindi po masagot ng diretso ang akin pong mga tinatanong. Tumatakbo po siya. Yan ang dahilan kaya inaalis namin yung none of the above. At doon po siya doon sa nagtatago na both. Okay? Pero hindi niya po sinasagot direct yung atin pong mga katanungan. Alam niyo, ang paniniwala ng mga born again, sumampalataya lamang at hindi na po sumunod dun sa aral. Dahil always saved, once saved, always saved. So, dito po, lumilitaw, hindi po matibay yung kanyang stand tungkol sa kaligtasan na taglay po ng full gospel. Kung ikukumpara po ninyo sa kaligtasan po na may daladala ng tunay na aral sa Iglesia ni Cristo. Tinanong din po natin sa kanina sa poll, sabi niya ay grupo ng mga tao. Sa makatwid, may mga grupo ng mga tao, tinitiyak ko, ang sagot niya rin dyan ay ang Iglesia na tagasunod ni Kristo. Ang mga tagasunod ni Kristo, yun yung napabilang sa katawan ng ating Panginoong Kristo na mababasa natin sa Colosas 1:18 na Colosas 1:18 na katawan ng Panginoong Kristo. Ano po? Binanggit din natin kanina yung Deuteronomio na dakong pipiliin, hindi niya po matiyak kung alin po yung dako na yan. Ang sinagot lang po niya ay yan mo sa Israel. Hindi ko naman po tinatanong kung yan po ay panahon ni Israel, panahon ng bayang Israel. Ang tinatanong ko po, yung dako na pipiliin. Hindi niya po nasagot. Alam niyo kung bakit? Kasi po maiipit siya doon sa hindi pagsamba, yung pagdalo sa pagkakatipon o pagsamba. Yan po kasi ay may hatol na kakilakilabot na paghihintay sa paghukom. Yan po ang dahilan kung bakit ang pangunahing gampanin ng mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang pagluwalhati at pagdakila, pagsamba sa tunay na Diyos. Hindi. Diyo ba? Kaya, pagka ang isang relihiyon ay nagpapakilala na hindi na kailangan ng pagsamba, hindi na kailangan ng relihiyon at sumampalataya ka lang na gaya po ng itinindig ng ating kasama, hindi po yan ang tunay na relihiyon na ikaliligtas. Kapag ang tanong po natin ay hindi niya masagot at dumadaan po doon sa none of the above, natitiyak po natin. Tinanong ko po kanina kung ilang relihiyon sa bagong tipan may mababasa ang ganitong salita. Hindi po siya sumagot dahil alam po niya na may mababasang relihiyon. Como hindi po pinatuloy ng moderator, ginagalang ko naman. At sabi niya ay, next question. Pero gusto kong basahin sa inyo, hindi maikakaila, napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Talagang maging si Apostol Pablo may relihiyon. Hindi ho basta born again at full gospel. May relihiyon si Apostol Pablo at sunod sa kanya pangalan ng Panginoong Kristo, Iglesia ni Kristo. Wala pa po tayong binabanggit tungkol sa full gospel. Pero tinitiyak ko sa aking tinitindig na ito ang tunay na ikaliligtas ng tao, paraan na itinuro ng Diyos at dakilang katotohanan ay yung itinuturo na kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. Sino ba yung tunay na born again? Yun bang nagpapakilala na sila ay sumampalataya lang at ligtas na? O, pakinggan po ninyo ang Epeso sa 2:15. Sensya na kayo, medyo nakakatamad kausap ang katunggali pagka ganito. Okay?
na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Mula sa dalawa, magiging isa sa harap ng Diyos, isang taong bago. At yung isang taong bago na yon, naroon ang kapayapaan. Alin ba yung dalawa na yan na naging isa? Sa Colosas 1:18, isang ulo, na yan ay si Kristo, isang iglesia, na yan ang katawan ni Kristo. Yung ulo at katawan, isang taong bago sa harap ng Diyos, kaya yan ang bagong nilalang. Kaya ang tunay na born again ay ang iglesia ni Kristo na may tamang pananampalataya, hindi basta pananampalataya lang, sapagkat mayroong sumampalataya noon, pero hindi rin naligtas. Gaya ng mababasa natin sa 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap, sumusunod sa kalooban ng ating Diyos. Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Anong Sa araw ibig na yon, sabihin? hindi baga kami nagsipanghula sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo? Pansinin po ninyo ang mga ginagawa ng mga pulgaster. Sila po ay tumitirik-tirik ang mata, paghihipuin sa ulo, mangingisay-ngisay. Kahit sabihin pa natin nakapagpalayas pa ng mga demonyo eh. Yun na ba ang dahilan para pumasok sa langit? 23. At kung magkagayoy papahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nang nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Meron kasing mga relihiyon ang itinuturo magaang na paraan. Pero sabi ng Biblia, magpilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Yun ang ikaliligtas. Pero yung pintuang maluwag, kahit magsimba ka o hindi, okay lang. Kaya, aming pong ipinag-aanyaya po sa inyo. Magsuri po kayo sa tamang paraan ng pagsamba. Sa tamang paraan ng pagtataguyod ng tunay na pagkilala sa Diyos. At sa tamang paraan ng pagkilala sa tunay na relihiyon. Ang ikaliligtas po ng tao, ang pagkakasangkap sa katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo ay ang kanyang iglesia. Hindi po natin tinututulan na may iglesia na yan ay kongregasyon o kapilya. Hindi po. Pero may kahulugan ng iglesia na katawan ni Kristo na yan ay bahagi ng iglesia ni Kristo. Rerepasuhin lamang po namin ang amin pong ipinahayag kanina. Si Kristo ay nagtayo ng iglesia, ang pangalan ay Iglesia ni Kristo, Roma 16:16. Sa Efeso 5:24, ang iglesia ang nasakop ni Kristo at ang iglesia ang pinaghandugan ng dugo ni Kristo. Efeso 5:25, ang dakilang katotohanan, may kaugnayan talaga si Kristo sa iglesia. Efeso 5:23, ang iglesia ang ililigtas ni Kristo, ang tagapagligtas ay si Kristo, ang nakakaalam ng kanyang ililigtas ay si Kristo. Kaya, kailangan po ang iglesia, sapagkat ang iglesia ang ililigtas ni Kristo. At kapag kayo nadagdag sa iglesia, nakakasigurado na po kayo na kayo po ay maliligtas. Huwag lang po kayong gagawa ng masama sa loob ng tunay na iglesia, kapag sa tunay na iglesia, itinuturo ng Biblia, may pagtitiwalag. Kapag nasa labas na kayo ng iglesia, mawawalan po kayo ng Diyos. Kapag ang kikilalanin nyo ng Diyos ay si Kristo. Kikilalanin nyo ng Diyos ay tatlong persona sa iisang Diyos. May kikilalanin pa kayong mga ribulto at iba't iba pa. Kaya ang tamang pagkilala sa tunay na Diyos, sa tunay na pagsamba, sa tunay na pananampalataya, wala pong iba. Halina po kayo. Mag-iglesia ni Kristo po kayo para matamo po ninyo ang tunay na kaligtasan. Hindi po namin kayo dinadala sa masama. Dinadala po namin kayo sa tunay na daan ng kaligtasan. Bagamat, sabi ng Diyos, ibig niyang maligtas ang lahat, subalit dapat ninyong malaman yung katotohanan. Ang katotohanan, pumasok kayo sa iglesia, na si Kristo ang unang daanan ng pintuan para makapasok kayo sa bahay ng Panginoon
sapagkat dadalhin kayo ni Kristo sa Diyos at ang dinala ni Kristo sa Diyos walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. At ang lalong dapat niyong maunawaan, ang Iglesia ni Kristo ang binili, inubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung sa Iglesia ninyo, gaya ng full gospel, Catholic, Protestant, hindi naman inubos ng dugo ni Kristo, hindi na po yan ikaliligtas. Inuulit po namin, inaanyayahan po namin po kayo sa mga ministro, sa mga manggagawa, kapagkat kami po, hindi naman po ministro, hindi naman manggagawa, yan po ay mga aral na aming natandaan, sinampalatayanan, isinulat, ibinabahagi lamang namin sa inyo para pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo. Harinawa po, makasama namin. Okay, sa time. kaligtasan. Okay, ako naman. Ang tinuturo po, tama po ba na tinuturo ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni Manalo ay sumamba kay Kristo bilang tao dahil ito ay utos ng Diyos? Yung ba ang sinasabi ng Biblia? Basahin nga po natin sa Hebreo 1:5 sapagkat sinasabi dito, sapagkat kanino nga ba sa mga anghel sinabi niya, kailanman ay ikaw ay aking User, magtatanong kaya? Hindi ka magpapahayag ha, magtatanong. ay tanong ba to? Tanong ko sa iyo kapatid, kung ikaw inutos ba ng Diyos na Sa Pilipos 2:9-11, sinasamba namin si Kristo sa ikaluluwalhati ng Diyos, bagamat tao siya sa likas na kalagayan, sa ikaluluwalhati ng Ama. kung tao si Kristo, tinatanggap mo ba yung sinasabi sa Hebreo 5-8? Yes or no, kapatid? Objection? Any objection? Anong tinatanggap ko ba? Wala naman siyang idinugtong dun sa talata. Pwede bang Bigay mo yung makisuyo, talata. idagdag niya yung nilalaman ng talata? Pakibasa, user. Okay. Sinasabi sa 1:8, ang sabi dito, sinasabi sa anak, ang luklukan mo, O Diyos, ay magpakailanman. So, ang sinasabi doon na patungkol sa anak, siya daw ay Diyos. Tinatanggap mo ba to? Yes or no? Hindi ko tinatanggap kapag ang paliwanag mo sa Hebreo 1:8, si Kristo ay Diyos. Sapagkat ang mababasa natin sa Hebreo 1:7, 1:8, God is thy throne forever and ever. Hindi Diyos si Kristo sa Hebreo 1:8. Sinasabi mo ba na mali yung salin ng nabasa ko o mali ang salin na binabasa mo? Tama ang salin ng binabasa ko at mali ang salin lalo na yung pagkaunawa mo para palitawing Diyos si Kristo. Kung Sa hindi talatang si Hebreo Kristo, 1:8, Tapos na din. tayo nang mag-8-8. Relax ka lang, bro. May rules tayo. Next question. okay. Kung hindi si Kristo ang tinutukoy dyan sa 8, sino yan kapatid? Ang Diyos ang iyong luklukan magpakailanman. Ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat si Kristo ay hindi naman Ama
na makapangyarihan sa lahat, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan. Iba ang nagbigay, iba yung binigyan. Okay. Kung ibabalik, bago dyan sa 8, kung ibabalik sa 8, kung ama yan, yung ama rin ba, yung inuutusan doon na pasambahin sa mga anghel, kapatid? Next question, out of the topic. Basahin mo nga sa 1.5 bago ka magbigay konklusyon dyan sa 1.8. Next question, out of the topic. Basahin mo nga sa 1.5, kapatid. Pakita mo nga sa mga tao dito nang maliwanagan sila sa 1.5 kung Moderator, bahala yung sa na po 8 kayo ay sa ang ama. rules. No? Okay. Objection na moderator, ayaw niyong ipakita, ibig sabihin Okay. nagsisinungaling siya. Okay, sandali. Okay, ako na lang basahin ko na lang to, Robin, no, kung sabi mo lang kung sasagutin mo. Sige, For 1.5. For to which of the angels did God ever say, "You are my son. Today I have become your father"? Patuloy nung tanong mo ulit, user. Okay. Kung yung ama, yung tinutukoy dyan sa 8, sino ngayon yung pinapatungkulan dito sa 5? Okay. Pag binasa mo yan, pumapatungkol yan sa sinabihan ng Diyos. Sino yung sinabihan ng Diyos? Ikaw ang anak ko. Ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Ang Diyos mismo, kahusap niya ang ama. Ano katunayan? O, ayan. Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito. Ikaw ang anak ko. Hindi sinabing ikaw ang Diyos ko. Okay, next Ang question. sinasabi ko, Mr. Moderator, Christology na napunta, hindi na po sa salvation, na ang full gospel ay may salvation. Christology na po ang gustong punta. Kaya po nagne-next question po ako. Okay, Okay. next question. Okay. Dito sa 1.5, kapatid, ito ay nakasalalay sa kaligtasan natin sapagkat kung ano yung pagkakilala natin sa Diyos, ayun din yung ihahatol niya sa atin. Ngayon, kung sinasabi mo na ito'y walang kaligtasan, ay walang kinalaman sa kaligtasan, ay nagkakamali ka, kapatid. Sapagkat kung anong pagkakilala mo sa Panginoon, yun ay may kaugnayan sa kaligtasan. Kaya ang tanong ko ulit sa iyo, kapatid, sabi dito sa 1.5, yung anak daw, ayan, malinaw, kapatid, dyan sa iyo, pagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos na Ano, tuloy mo. kapatid, Diyos ng Na ikaw ang ganito, anak ko. ikaw ang anak ko. At ngayon, ipahayag ko na ako ang iyong ama. At wala ring sinabihan ang Diyos ng ganito sa sinumang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Sumunod sa 6. Ano yung tanong, user? Tanong. At sabi pa sa 6, at muli nang yan. At mali yung sali nyo. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. So, yung anghel, hindi pwedeng sumambayan sa tao, kapatid. Yan ay sasamba lamang sa Diyos. So kung yung anghel sinasamba si Kristo, hindi dahil sa tao siya, kundi siya ay Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, kapatid, ang anghel ba ay sumasamba sa tao? Opo, kung ang tinutukoy ay si Kristo, sapagkat talagang pinasasamba ng Diyos ang Panginoong Hesukristo, hindi naman sa pagiging kalagayan ng tao, kundi sa kalagayan na ipinag-utos ng Diyos
na sambahin si Kristo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya kung ang sinasamba ng Iglesia ni Kristo ay ilan? Iisa lang na Next tunay na question. Diyos. Kung sinasamba man namin si Kristo, Ngunit dito sa salin na aking babasahin, ay niyang tanggapin na ang pinapatungkulan sa anak na sinasabi, ang luklukan mo o Diyos, tumutukoy po yun sa anak. Malinaw sa talata na siya ay Diyos. Tatanggapin mo ba yung kapatid o hindi? hindi ko tatanggapin kapag ang unawa mo ay Diyos Kapatid, si ayun Kristo. yung nasusulat Kapag dito sa moderator, salin. Tapos Moderator? muna ng sagot by user. Lang. Kumpletuhin ko muna yung tanong ko. Ang Haba na, sinasabi hindi dito pa sa kumpleto. salin, kapatid, ito ay patungkol sa anak na sinasabi, ang luklukan mo o Diyos ay magpakailanman. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Tinatanggap ko, pero hindi yung pangunawa mo na Diyos si Kristo sa Ebreo 1:8. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, hindi pwedeng maging Diyos diyan si Kristo. Kaya nga pinakikita ko sa iyo, kausap ng Diyos, yung anak na ipinakikilala, ikaw Jesus, anak ko, ako ang iyong ama. Sasambahin ka ng mga anghel. Hindi sinabing sasambahin ka ng mga anghel bilang Diyos. Next question. Okay. Kung tao si Kristo, kapatid, siya ba ay sabi sa Biblia, ang Diyos lang ang pwedeng umatol. Kung tao si Kristo, Time na. papaano siya magkakaroon ng... Okay, pasagot lang ng last question ko. Hindi mo nga Papaano? nabuo yung tanong, paano ko sasagutin? Kaya nga, ito. Papaano makakaligtas ang tao sa kapwa-tao kung nasusulat, walang makakaligtas sa tao liban sa Diyos? Unang Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya ang tagapamagitan namin ay ang Panginoong Jesucristo na tao sa likas na kalagayan patungo sa Diyos. Sapagkat si Kristo ang nakaabot sa kalagayan na hinahanap ng Diyos sa tao, yung banal, walang kapintasan, walang kasalanan. Okay. Next. Latag na ba ako? Okay, latag na ako. Papresent muna ng oras. 5 minutes na to. Regarding Ilang dun sa- minutes? Minutes ba to? O, 10 minutes ata siya kanina eh. O sige, kahit 5 minutes, kapatid. Okay, may pa-ready ng oras regarding din sa concern sa comment section na binibigyan natin ng leniency yung dalawa pag may problema sila sa oras. Tira. Okay, proceed. Okay. Doon sa sinabi niya sa Mateo na ginawang tagapamagitan si Kristo, ganito ang konklusyon doon. Kung si Timoteo Kristo... yun, hindi Mateo. O wait lang, sumasagot siya. Okay. Kung si Kristo ay ginawang tagapamagitan ng Diyos sa tao at sa Ama, kung gayoy, bilang si Kristo na tao, siya ba ay may kaalaman upang turuan ang Diyos? Di ba't nasusulat at sinabi ni Kristo, mas dakila sa akin ang Ama, kung siya ay tagapamagitan, at ang tagapamagitan, ibig sabihin ng tagapamagitan, siya ang pumapagitna sa Diyos at sa tao. Maaari niya bagang turuan ang Ama kung siya ay tao lamang, kapatid? Or tao siya? Kasi ayaw yung madagdagan ng lang. Okay. Kung tao nga si Kristo, maaari niya bang turuan ang Ama? Siyempre hindi. Ang Diyos nasusulat na nga eh.
Ang Diyos di mo pwedeng turuan yan, kapatid. Maliban na lamang kung Diyos ka. Si Job nga eh. Si Job nga na walang ginawang kasalanan at nagdurusa at siya'y naghihinaing sa Ama or sa Diyos at humihingi siya ng tagapamagitan. Sinabi niya na walang makakalaban sa Diyos or makakapagitna man lamang kung ikaw ay tao. Ibig sabihin, namamagitan si Kristo sapagkat siya ay galing sa Ama, siya ay buhat sa Ama at siya ay Diyos. Kaya ang kaligtasan na tinanggap namin na mga born again ay mas matibay kaysa sa kaligtasan na tinanggap ng INC sapagkat ang tinanggap nilang kaligtasan ay gawa sa kahoy, samantalang ang tinanggap naming kaligtasan ay galing sa bato. Ito ay galing sa bahay na bato na kahit tibagin mo ay hindi matitibag, kapatid, sapagkat ang pundasyon namin ay Diyos. Si Kristo ay tunay na Diyos, samantalang sa inyo siya ay tao. Siya ay kasangkapan lang ng Diyos. Siya ay tagapamagitan na tao. Nasusulat, walang makakapagturo sa Ama ng kanyang gagawin liban na kung siya ay Diyos. Nasusulat, kapatid, sa Genesis pa lang na si Christ, na ang Diyos ay may kasama na. Di ba sinabi niya, ang tao ay naging katulad na natin. Ibig sabihin, may kausap siya, may kasama siya. Hindi naman anghel yun. Kasi kung naging anghel yung katulad natin, di sana nagkapakpak yung tao. At yung sabi niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis. Kung anghel ang kausap niya doon, di sana katulad natin yung mga anghel, naganap ang pag-iisip. At yung anyo ng anghel, dapat ganun din tayo. Hindi. Kaya doon pa lang sa Genesis, masasabi na natin na hindi nag-iisa ang Diyos. Siya ay may kasama sa paglalang. Kaya itong mga INC na balik ko ang pag-iisip, masasabi natin na ang kanilang katuruan ay iba sa Biblia. Dapat ang tawag sa kanila ay Kristao at hindi Kristiyano. Sapagkat ang mga Kristiyano, sila ang mananampalataya na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At kung kayo ay sumasamba kay Kristo bilang tao at sumasamba sa Diyos, kayo ay sumasalangsang sa Diyos. Sapagkat malinaw na nasusulat, kayo ay sasamba lamang sa Diyos. Ni hindi sa mga Diyos-Diyosan, hindi doon sa tunay na Diyos, kapatid. Ilang minutes pa? Wave ko na. Okay, pa in time. Okay? Ano ba topic natin? Christology o kaligtasan? Categorical. Okay, parehas, kapatid. Dahil sa sinabi mo parehas, Christology at kaligtasan, may binanggit ka bang may kaligtasan sa full gospel? Meron o wala? Kapatid, kung verbatim ang hinahanap mo, wala. Objection, moderator. Objection. Ang tinatanong ko ay uunahin muna po yung categorical kasi nagpaliwanag po agad eh. May sumagot Pasagot naman. muna nung tanong niya, user. Wala kung verbatim. Pares ang naman. Sa makatwid, dahil walang kaligtasan sa full gospel, hindi mo kayang patunayan na may kaligtasan kayo, yes or no? Papatunayan ko. Nung naglatag ka ba ng 10 minuto, napatunayan mo ba yung full gospel
gospel na may kaligtasan? Yes or no? Wait, objection moderator. Ang tinitindigan ko dito, yung nilalabanan ko, yung kanilang katuruan at hindi yung sa aming doktrina. Okay, next question, Robin. Counter objection. Ano yun? Kaya ako nag-counter objection dahil pinamamalian niya na walang kaligtasan sa INC na para bang may kaligtasan sa full gospel del salvation. Mali ba, Mr. Moderator, na sabihin ko kung may kaligtasan o wala sa full gospel at kailangan umiwas ang tanong? Regarding that, wala kasi siyang presentation sa salvation nila kanina. Nagpapamali lang siya nung doctrine mo, nung unang mong in-explain. Okay, next question po, Mr. Moderator. Ang doktrina ba ng full gospel sumampalataya lamang, yes or no? Objection, yung tungkol lang sa aral nyo, yung pinag-uusapan natin dito. Objection, Moderator. Counter. Affirmative po ako sa aral nyo, kapatid. Robin, Yung paulit pinag-usapan. nga ng tanong. Ang doktrina ba of faith na sinasampalatayanan ng born again full gospel ay sumampalataya lamang, yes or no? Pwede yung pasagot, user, dahil kanina sinagot mo yan eh. Okay, yes. Nang sumagot ka kanina na ang tanong ko ay kailangan ding sundin ng aral, sumagot ka rin ng yes. Alin sa Objection, dalawang Mitch. Sinagot ko lang ng isang beses, pero ang paksa namin dito ay yung sa doctrine nila. Continue mo lang, Robin. User, diniscuss mo rin kanina yan. Binigyan mo rin ng sagot. Okay, yun lang yung huli kong sasagutin tungkol sa... Kasi di ako naglatag ng ayon sa doktrina namin. Ang nilalatagan ko ay yung laban sa doktrina nila. Robin, pa ulit mo Magiging question. panibagong topic kasi, kapatid, kung ang topic po pag-uusapan din natin natin yung ay doktrina tungkol namin. sa kaligtasan. So, kaligtasan between INC and born again full gospel. No, Dahil sa kapatid. kaligtasan ang Kaligtasan topic. Sige, bigyan ko na lang to ng call. Kanina, user, sumagot ka na bukod sa pananampalataya ay meron ka ring gawa. So, pwedeng pasagot yung tanong ni Robin. Anong klaseng tanong? Yung tungkol sa gawa? Paulit ng question, Robin. Okay. Dahil ang sagot mo ng tinanong kita ngayon ay pananampalataya lamang, meron ng born again full gospel kung saan kabilang. At sinagot mo kanina sa first cross-exam natin ay kailangan din ng gawa. Ang tanong ko, alin sa dalawa ang mali mong sagot? Yung pananampalataya lamang o yung may kalakip na gawa? Okay, objection na moderator. Ang sinasabi ko po kanina ay harmony or Pero isa. pasagot na lang nung tanong niya. Okay. Alin doon, isa Ang o yung sagot ko po- parehas? Okay. Ang sagot ko po doon ay both tama. Dahil kung wala nga ang pananampalataya, paano ka makakasunod? At kung paano malalaman na mananampalataya ka kung hindi ka susunod? So, ibig sabihin, harmony yung kapatid. Di mo pwedeng pag-iwalayin. Okay, next question. Sa Mateo 16:18, alin ng iglesyang itinayo ni Kristo? Ba, yung mga mananampalataya na pinanganak muli sa espiritu at lumalakad sa espiritual na pamumuhay. Next question. Ang nakalagay sa talata, itatayo ko ang aking iglesia. Anong talata na yung iglesia na tinutukoy mo na binanggit mong sagot ngayon? Anong talata? Okay. Gagamitin ko ang talata ng Mateo 16:18. Ito ang paliwanag ko dyan. Ang sinasabing bato dyan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang binabanggit naman dyan na iglesia ay walang iba kundi ang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Ito ay spiritual, hindi sa makamundong ito. Kaya ako nasabi na kailangan natin mamuhay sa spiritual
na pamumuhay sapagkat ang Okay, Diyos next question. Next ay question. Espiritu. Binabanggit sa Efeso 2:5 upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Tanong, alin yung dalawa rito na nilalangin magiging isang taong bago? Alin ang dalawa na magiging isang taong bago? Lang babasahin ko ulit, patalon-talon ka kasi. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. So, ganito ginagawa ang kapayapaan. Okay? Yan ay tumutukoy sa espiritual na pagkalalang kapatid. Ano baga ang tanong mo dyan? Ang tanong ko po, maliwanag, moderator, upang sa dalawa ay lalangin ang isang taong bago. Alin yung dalawa na kapag nilalang isang taong bago? Okay, malinaw na ba yung tanong, user? Naintindihan mo na? Naintindihan ko yung tanong pero objection lang, moderator. Yung tanong niya kasi, iisa lang naman yon. Ba't niya pinaghihiwalay? Okay. Nakasulat na nga sa talata, iisa. Okay, ang tanong niya, ano daw yung dalawa na pinag-isa? Yung bago, yung luma at yung bago na nilalang. Iisa lang naman yung kapatid. Okay, next question. Yun na yung nabigay niyang sagot, Robin. Next question. Dahil ang sagot mo na dalawa, dahil ang sagot mo sa dalawa ay luma at bago. Yung isang taong bago rito, dating luma yan? Categorical. Dating luma, yung bago? Yes, spiritually, siya ay patay spiritually. Ngunit nung nakilala sa Panginoong Jesucristo, siya ay bago ng nilikha or bago ng siya ay buhay na spiritually. Ang iglesia, katawan o hindi katawan ni Kristo? Spiritually, katawan ni Kristo. Spiritually. Sino ang ulo ng iglesia? Si Kristo, kapatid. Sarapan Ano ang naman yung tanong mo. Moderator, medyo... Wala pa kakatapos sila magtanong. Pahintay ulit. Ay, sige. Sa Roma 16:16, ano mababasa mo? Born again o iglesia ni Kristo? Tunay na iglesia ni Kristo. Hindi iglesia ni Manalo. Okay, next question. Next question. Sa Efeso 5:23, ang iglesia ay ang isang tagapagligtas nito. Alin ang ililigtas ni Kristo? Born again o iglesia? Ang tunay na iglesia ni Kristo spiritually. Ano ang sagot, user? Ano bang mahirap na tanong dyan? Moderator, baka pwedeng warningan natin. Ano ipa-side comment kung hindi ko ginagawa yun. Pag ano lang, pag may tanong, pasagot lang ng tanong, user. Next question. Lord added to the church daily such as should be saved. Alin ng church na tinutukoy na dito idadagdag? Alin tong church? Ay, dali naman sagutin. Natural yung mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Okay, next question. Next question. Nakakaantok Dito ka. tayo naputol kanina. Alin yung fold na tinutukoy dito sa 1:9? Lang basahin ko lang Tagalog, kapatid, Okay, para purpose mas lang ng malinaw. oras. Pastulan. Nakita mo na ba, user? Okay. I'm the door, anyone who comes into the fold
true will be safe. Pastulan, kapatid. Ba't kasi nag-English ka? Pwede naman Tagalog. Okay na. So, kapag ang tao hiwalay kay Kristo, batay sa talata, hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Yung mga hiwalay kay Kristo, may Diyos o walang Diyos? Nung hiwalay kay Kristo, sila ay yung mga tunay na hindi nanampalataya. Sila ay walang Categorical. Diyos. Pasagot ng question, Ano yung categorical? may Hindi mo Diyos ba o narinig? wala? Sila ay walang Diyos sapagkat sila ay umiwalay dahil sila ay hindi tunay na mananampalataya. Sa Roma 8:1, sa Roma 8:1, sino yung mga wala ng hatol? Yung mga kay Kristo o yung wala kay Kristo? Ano ulit yung tanong? Paulit? Next question. Wait Nagawa lang. 20:28. Wait lang, di niya inano yung tanong doon, inulit. Robin, Magulo paulit yung mo tanong nung sa Roma na question. para masagot ko. Malinaw naman po yung aking mga tanong. Halatang karapatan ko naman sigurong Hindi baguhin umihina po yung kasi tanong minsan kung yung hindi niya boses mo, narinig. kapatid. Objection. Medyo umihina kasi yung ano, tsaka mabilis siya magsalita. Okay, Robin, pwedeng paulit nung question mo regarding sa Roma. Okay, post yung time, bro. Wait ako lang. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sino yung wala ng hatol? Yung mga nakay Kristo o yung wala kay Kristo? Malinaw naman sa talata na kay Kristo, kapatid. Yung mga nakay Kristo ba dyan? Yan yung mga born again na nasa full gospel? Yes or no? Amen, yes. Saan mababasa na yung Roma 8:1 na mga kay Kristo na wala ng hatol ay mga born again full gospel? Sa verbatim, wala kang mababasa. Ngunit, yung tumanggap na totoo ay kami yun. Sapagkat nasusulat, si Kristo ay Diyos at hindi tao. Okay, next Sa makatwid, sa makatwid yung full gospel born again, wala sa Biblia o nasa Biblia verbatim? Kung verbatim, English, full gospel, kapatid. Tagalog, English, wala kang mababasa, verbatim. Ngunit, kung katotohanan, nasusulat na walang tao makakapaligligtas sa kapwa-tao, kundi Diyos lamang, Diyos si Kristo, kaya kami ay nasa katotohanan. Dahil sa ang born again full gospel ay wala sa Biblia verbatim, nagtuturo ka ng wala sa Biblia? Yes or no? No, kapatid, kami ay nagtuturo ng aayon sa Biblia at hindi namin inaangkin ang Biblia. Di katulad ninyo. Mga bula. Ano? Ay, next question mo. Next question. Sa Santiago 2:24, ang sabi mo kasi ay sumampalataya lang. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sa Santiago 2:24, ano ang nakasulat? Pananampalataya lamang o hindi pananampalataya lamang? Categorical. Categorical, none of the above, kapatid. Kasi ang tinutuko dyan, inaring ganap, ibig sabihin, siya inaring ganap ang tao, ibig sabihin, siya inari ng Diyos. Ang Diyos ay pumapaloob sa kanya. Paano siya makakasampalataya kung wala ang Diyos sa buhay niya? So, ang sagot ko dyan, both. Both tama Objection yan. ako, moderator. Mali lang yung tanong mo. Okay, objection, Robin. Moderator, kaya po ako nagpapakita ng talata upang dito magbase yung mga nakikinig na 49 viewers. Nakalagay po kasi verbatim, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya nga po may pinagpipilian na po at may ipinakikita po ako. Ang sagot na po kasi, none of the above. Pero,
may pinakita po ko hindi sa pananampalataya lamang. Kaya ang tanong ko, mamimili ka doon sa aking pipilian na nakasulat sa Oh, talata. Ano ang nakasulat? okay, user, malinaw. Kindly refer dun sa talata na nakasaad. Objection, moderator. Di niya binabasa ng buo yung context. Pinuputol niya po. Dapat basahin niya ng buo para malinawan siya. Dinadaya niya po, kapatid, ay moderator yung context. Rule out na, moderator, o tutuloy ko na? Ituloy niya sana Santiago po sa 2. susunod na verse. Santiago 2.24. Ano ang nakasulat sa Santiago 2.24? Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang o pananampalataya lamang. Categorical. Ano yung tanong mo, kapatid? Nagugulan ako sa tanong mo. Next question, kuya. Okay, next question na lang daw. Gawa 2028, may binabanggit na plaque. Sino yung plaque na tinutukoy sa gawa 2028? Objection, moderator. Pwede pakitagalog niya para mas madali maintindihan. Robin, meron ka daw bang Tagalog lang? Sa gawa 2028 nakasulat sa Tagalog, ingatan ninyo kung gayon ng inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ng Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang sariling dugo o Church of Christ. Ang binili ba ng dugo ni Cristo ay full gospel o Church of Christ? Ang tunay na Church of Christ. Hindi ang full gospel. Same lang din yung kapatid. Harmony. Next question. Next question. Sa unang 1:5:20, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kayo ba yan na nasa full gospel, born again? Yes or no? Yes. Amen. Kung kayo yan, anong talata mababasa na full gospel ang kinaroroonan ng buhay? Verbatim. Kapatid, ang kinaroroonan ng buhay na nasusulat. Objection, moderator. Pasagot verbatim, user, kung merong full gospel. Yung Next tanong question niya na ako. Next question categorical. na ako ulit. Next Yung question categorical na tanong niya kasi, Next kapatid, question, ay madaya. Question na ako. Next question na ako ulit. Next question. Inihan Kristo ang kanyang buhay sa iglesia o sa full gospel? Nasa full gospel, kapatid. Anong talata na ang full gospel ay pinagandugan ni Kristo ng kanyang buhay? Ayan, yung Verbatim. binabasa mo, kapatid. Kung verbatim, wala. Pero kung tunay na Wala. iglesia, kami yun. Okay. Okay, next question. Next question. Ang iglesia ang ililigtas ni Kristo. Tama ba na ang iglesia ang ililigtas ni Kristo at hindi ang full gospel? Categorical. Tama ang iglesia at hindi ang iglesia ni Manalo. So, hindi full gospel, kundi iglesia. Yes. Categorical, yes or no? Yes, ang tunay na iglesia ni Kristo at hindi ang iglesia ni Manalo na tinatag ni Manalo. Sa makatwid, kung ang iglesia ang ililigtas at hindi full gospel, walang kaligtasan sa born again full gospel, yes or no? No, kasi ang hinahanap mo ay verbatim, walang kinalaman yung verbatim sa kaligtasan, kundi sa tunay na Save ko na yung iglesia. time. Okay, probably na daw ng time. Okay, final conclusion. Sino na? Sino na magano? Ikaw. Okay. Okay, ako na magkukonklusyon.
Ilang minuto to? 3 minutes? 5 minutes? 3 minutes na lang. 3 minutes? Okay. Okay, go na. 3 minutes. You, sir. User, pabasa ng full gospel. Okay? Kitang-kita naman po kung may common sense po kayo. Yung mga tanungan po ni Robin ay pandaraya po or walang sense. Kasi po, yung binabanggit na tunay na iglesia ni Kristo, hindi naman yung tinatag ni Manalo or kung sino mang reliyon. Wala pong reliyon ang pwedeng umangkin ng iglesia ni Kristo na sila yon, kundi yung individual na mananampalataya na tumanggap kay Kristo, hindi bilang tao, kundi bilang Diyos, sapagkat malinaw naman na pinapasamba ng Ama, yung mga anghel kay Kristo, sapagkat siya ay Diyos at ang kanyang luklukan ay magpakailanman. At siya'y darating ulit sa uling panahon na siya ay tunay na Diyos. Sabi nga sa Revelation 1:8, ako ang Alpha at ang Omega. At pinatutuhanan ni Juan na yung nagsasalita ng Alpha at Omega ay ang Panginoong Diyos. So malinaw naman kapatid na hindi yung iglesia ni Manalo ang tunay na iglesia. Kasi sa kanila ay tao si Kristo. So malinaw sa Biblia na Diyos si Kristo. Kaya yung tinatanong niya na kanina na verbatim, kung akala niya kinapanalo niya na yon, nagmumukha lang po siya na mangmang dahil ang essence nung binasa niya ay pumapatungkol sa tunay na iglesia. Hindi yung literal na tinatag ng tao na kinuha lang yung pangalan sa Bible at inaangkin na sa kanila na yon. Ay hindi po ganon, kundi sa spiritual na pamumuhay. Tayo ay pinapasamba sa tao. Tayo ay pinapasamba sa Diyos at hindi sa tao. Ngayon, inutos ng Ama na sambahin natin si Kristo. Nasusulat naman na sinasabi ni Kristo tayo magsilakad sa spiritual na pamumuhay. Kung sinasamba natin siya, paano tayo makakalakad sa spiritual kung tao siya? Maliban na lamang kung Diyos din siya. So malinaw na kaya natin kayang lumakad sa spiritual na pamumuhay at ating ipamuhay ang Panginoong Jesucristo dahil siya ay tunay na Diyos. Siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao na sinasabi sa John 1:5 or sa Juan na the Word become flesh. Sino ba yung word na yon? Wala nang ibang... Okay, time na. Okay, time. Okay, Kuya Robin, 3 minuto. Okay? So, isa lamang po ang aking konklusyon at papahayag ko pong muli ang aral ng Iglesia ni Cristo. Umalis na po kayo sa born again full gospel, sapagkat maliwanag naman po ang kanyang mga tindig at mga sagutan, ay wala po kayong mahihita tungkol sa kaligtasan. Sapagkat ang topic po natin ay binubuo sa paksa na kaligtasan. Napunta po siya sa Christology. Sa makatwid, walang matibay na kaligtasan sa born again. Okay? Sa Efeso 3:6, and this is the secret, that the Gentiles will have their full shares with the Jews in all the riches inherited by God's sons. Both are invited to belong to His church and all of God's promises of mighty blessing through Jesus. Halina po kayo sa iglesia na may pangako na may pagpapala mula kay Kristo. Alin ang iglesia na yan na may basbas na kapag naimbitahan namin kayo ay makatatanggap kayo ng basbas, pagpapala mula kay Kristo. Yan po ay walang iba, hindi po ang born again full gospel, kundi maliwanag po, iglesia ni Kristo. Now the glory be to God, who by His mighty power of work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of, infinitely beyond our highest prayers, desires, through hopes. May He
be given glory forever and ever through endless age because of His master plan of salvation for the church through Jesus Christ. Ang iglesia na kay Kristo ay ang kaligtasan na tinutukoy ng Biblia. So, kapag ka po nag-iglesia kayo ni Kristo, Lord added to the church daily that should be saved, maliligtas po kayo. Kapag ang aming sinasampalatayanan, iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman, inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak dahil sa dugo, dahil sa dugo, dahil sa dugo ni Kristo. Sa makatwid, ang tunay na born again na may blessing mula sa Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia ni Kristo, hindi po ang born again full gospel. Hindi na mababasa sa Biblia, mali-mali pa ang aral at hindi dapat panaligan at hindi konkretong matibay na batayan na may kaligtasan dyan sa born again. Mga born again, umalis na po kayo dyan sa born again. Halina kayo, umanib kayo sa Iglesia ni Kristo. Ayun. So, dyan nagtatapos ang ating debate sa pagitan ni user na isang born again at si Kuya Robin na isang INC. So, sa gusto mapanood ang replay nito, sana may manood. At pakisubscribe na lang ang aking YouTube channel. So, pabobotohin natin yung ating mga guests para naman may participation sila. Sige, Kuya Emmett, ikaw mauna bumoto. Di na Ay, kailangan to yan. kapatid, moderator Ano lang masasabi ako. mo, Kuya? Moderator lang kasi ako. Hindi ako mag-judge. Pero sana maghanda si user. Saka kung ma-represent ako, nasan yung full gospel sana. Okay, salamat. Uncle Jordex, anong boto mo sa nangyaring debate? Okay, wala mo nang bibitok ngayon, user ha. Oh, bugbog ka talaga, bro. Oo, wala sa hulog. Congrats kay Robin. Okay. Okay, salamat. Next naman si Kuya Austik. Saan ko Ano yun? nga sabihin? Si Kuya Temple. Kuya Temple. Ano opinion mo sa nangyaring debate? Tabla. Si Kuya Temple. O Kuya Eagle. Ayan. At tatapos na ang ating debate. 3 ang bumoto pabor kay Kuya Robin. At 2 ang hindi bumoto, siya ang nanalo. Wala kay ba kundi si Kuya Robin de la Rosa. Salamat sa inyo lahat. Yung mga gusto magtanong kung saan nakasulat yung full gospel, magtanong.